Good evening! So, it's me again. So, for today's video, isagutin ulit natin yung isa sa mga katanungan dito sa ChatGPT. So, sabi dito, ano ang iyong naging pinakamahirap na pagsubok sa pagtatrabaho sa Japan? So, para sa akin, ang pinakamahirap na pagsubok na naranasan ko dito sa Japan is yung na-aksidente ako. So, nahulog ako sa second floor ng aming company. Tapos, dinala naman ako sa ospital, kaya lang hindi nila sinabi kung ano yung totoong nangyari sa akin. Sinabi nila mababa lang daw yung binagsakan ko, ganyan. So, nagsinungaling yung company namin. Tapos, ako naman, gusto kong sabihin dun sa hospital yung totoong nangyari. Pero pinipigilan ako nung parang vice president ng company namin. Yung maliit lang kasi yung company namin, yung pinakauna kong kaisya na napuntahan dito sa Japan. So, hindi ko masabi-sabi doon sa doktor. Pero feeling ko may idea siya. Tapos, ayun, kinausap ako ng nurse, tinanong niya kung ano yung totoong nangyari. Pero nandun pa rin yung ano namin, yung vice president. So, hindi ko pa rin talaga masabi na nahulog nga ako sa second floor. Kasi nga, magagalit daw ang aming president ng kaisya, ng company. So, iyon yung pinakamahirap kasi nung after nun, di ba, okay naman na, may mga konti-konting galos lang sa bandang puwetan, sa likod, ganyan. Tapos may mga, pag nauupo ako, masakit maupo. So, hindi ko alam kung may something ba sa loob or kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi in x-ray lang siya syempre, di ba, minsan meron palang sa pinaka-internal pa na hindi nakikita talaga ng x-ray. So, ayun na problema talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, nagsisearch ako sa Google kung ano yung mga posible bang mangyari kapag ka nga nahulog ka ng ganong kataas. So, nakalagay doon is possible daw na someday is hindi ka na makalakad or mahirapan ka mag-baby kasi nga baka may problema sa spine na hindi mo na mamalayan. Kasi nakukuha daw yun sa pagkahulog or sa pagkadulas. Ganyan yung nakalagay doon. Ako nga ay nahulog. So, ayun na problema ako. Tapos, hindi ko rin masabi sa pamilya ko noon na nahulog ako. May alam yung isa kong kapatid lang. Pero yung the rest, yung mga tatay ko at yung iba kong kapatid, hindi ko masabihan. Siyempre, problema din sila. Nandito ako sa ibang bansa, ang layo-layo ko, tapos ganun yung nangyari. Kasi hindi ko rin masabi dun sa agency namin sa Pilipinas kasi nga, malaking gulo baka pag nagkataon. So, ang ginawa ko, nag-message ako sa Polo. So, parang gusto ko lang ng assurance na may baback up sa akin kung sakaling may mangyaring masama pala sa akin dito sa Japan. So, sa kanila ako nag-message. So, hinihingi nila yung pangalan ng company ko, ng kumiay, yung buong pangalan ko, ganyan, mga information. So, hindi ko muna binigay. Parang ilang buwan pa na minomonitor ko yung sarili ko kung okay lang ba talaga ako. Kung pinapakiramdaman ko ba kung may something ba talaga sa loob, ganyan. Pero nung after 3 months naman, parang okay naman ako. Ayun, nagsabi na ako dun sa Polo na hindi ko na itutuloy yung reklamo ko. Yung Polo is para siyang labor, kumbaga dyan sa atin sa Pilipinas. So, masasabi ko na yun yung pinakamahirap na nangyari sa akin dito sa Japan. Yung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Tapos, syempre, hindi naman lahat susuporta sa'yo. May mga kasama tayo sa trabaho na medyo against sa'yo dahil ginawa mo nga yung ganong reklamo. So, may mga sumuporta. Salamat. Pero sa mga hindi, okay lang. Naintindihan ko naman sila kasi nga, ang laking gulo nun. Kasi kung natuloy yung pagre-report is, baka masarado yung kaisya. Kasi nga, wala nga safety yung kaisya namin dati. Ewan ko kung hindi sa sinisiraan ko yung company namin na hindi ko nga alam kung dapat ko pa ba itong i-upload or hindi. Pero wala, gusto ko lang i-share yung na-experience ko dito sa Japan. So, kaya sa mga nagtatrabaho dito sa Japan is mag-iingat po kayo lagi. Kasi hindi porke sinabing Japan na safety first is sumusunod lahat ng mga company sa mga safety na yan. So, marami ding na-aksidente dito na parang walang pakialam yung company. So, sa mga may company na inaalagaan kayong mabuti, talagang napaka-bless nyo. Pero ngayon naman, sa nalipatan kong company is masasabi kong sobrang bless ko nga. Kasi, ang babait nila, yung parang konting kibot mo lang na may something sa'yo is parang ginagawa nila agad ng paraan. Alam mo yun, yung sa, ang tawag dito? Di ba ngayon malamig, winter na kasi dito. Lagi ko tinataas yung kamay ko doon sa may heater kasi nga malamig. Kasi may oil kasi yung gawa ko. So, lamig na lamig yung kamay ko dahil nga yung oil is basa. So, ayun, bumili sila agad ng ng tebukuro. Ano ba yung tebukuro? Sa English, gloves. Gloves na yung hindi natatagusan ng tubig talaga or ng abora. So, bumili sila. Parang ang bilis-bilis nilang gawa ng action kahit hindi ako nagsasabi, parang pinagmamasdan lang nila ako. Pero, ayun, may solusyon agad sila. Kaya parang nakakatuwa talaga yung nalipatan kong company na to. Although, hindi ganun sobrang laki yung sahod, pero sobrang thankful and blessed na din ako. Tapos, kahit papano talaga ay hindi ako nawawala ng overtime simula nang lumipat ako dito. So, yun lang. Thank you for watching.